Exodus 29. At ito ang bagay na iyong gagawin sa kanila na ibukod sila, upang sila'y mangasiwa sa akin sa katungkulang saserdote, kumuha ka ng isang gayang toro at ng 2 lalaking tupang walang kapintasan. At tinapay na walang lebadura, at mga munting tinapay na walang lebadura na hinaluan ng langis, at mga manipis na tinapay na walang lebadura na pinahiran ng langis, na gagawin mo sa mainam na harina ng trigo. To the power of 4. At iyong isisilid sa isang bakol, at dadalhin mo na nasa bakol, 10 ng toro at ng 2 tupang lalaki. At si Aaron at ang kanyang mga anak ay iyong dadalhin sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, at iyong huhugasan sila ng tubig. At iyong kukunin ang mga kasuotan, at iyong isusuot kay Aaron ang tanika niya, at ang balabal ng ipod, at ang ipod, at ang pectoral, at bibigkasan mo ng mainam na pagkayaring pamigkis ng ipod. At iyong ipuputong ang mitra sa kanyang ulo, at ipapatong mo ang banal na korona sa mitra. Saka mo kukunin ang langis na pangpahid, at ibubuhos mo sa ibabaw ng kanyang ulo, at papahiran mo ng langis siya. At iyong dadalhin ang kanyang mga anak, at susuutan mo ng mga tanika sila. At iyong bibigkasan sila ng mga pamigkis, si Aaron at ang kanyang mga anak, at itatali mo ang mga tiara sa kani-kanyang ulo, at tatamuhin nila ang pagkasaserdote na pinakapalatuntunang palagi, at iyong papagbabanalan si Aaron at ang kanyang mga anak. At iyong dadalhin ang toro sa harap ng tabernakulo ng kapisanan, at ipapatong ni Aaron at ng kanyang mga anak ang kanilang kamay sa ulo ng toro. At iyong papatayin ang toro sa harap ng Panginoon, sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At kukuha ka ng dugo ng toro, at ilalagay mo ng iyong daliri sa ibabaw ng mga anyong sungay ng dambana, at iyong ibubuhos ang lahat ng dugo sa paanan ng dambana. At kukunin mo ang buong taba na nakababalot sa bituka, at ang mga lamak ng atay, at ang 2 bato, at ang taba na nasa ibabaw ng mga yaon, at susunugan mo sa ibabaw ng dambana. Datapo at ang laman ng toro, at ang balat, at ang dumi ay iyong susunugan sa apoy sa labas ng kampamento, handog nga dahil sa kasalanan. Kukunin mo rin ang isang lalaking tupa, at ipapatong ni Aaron at ng kanyang mga anak ang kanilang kamay sa ulo ng lalaking tupa. At iyong papatayin ang lalaking tupa, at iyong kukunin ang dugo, at iyong iwiwaysak sa palibot sa ibabaw ng dambana. At iyong kakatayin ang tupa at huhugasan mo ang bituka, at ang mga hita, at ipapatong mo sa mga pinagputol-putol at sa ulo. At iyong susunugan ang buong tupa sa ibabaw ng dambana, handog na susunugan nga sa Panginoon, pinakamasarap na amoy na handog sa Panginoon, na pinaraan sa apoy. At kukunin mo ang isang tupa, at ipapatong ni Aaron at ng kanyang mga anak ang kanilang kamay sa ulo ng tupa. Saka mo papatayin ang tupa, at kukunin mo ang dugo, at ilalagay mo sa pinggol ng kanang tainga ni Aaron, at sa pinggol ng kanang tainga ng kanyang mga anak, at sa hinlalaki ng kanilang kanang kamay, at sa hinlalaki ng kanilang kanang paa, at iwiwaysak mo ang dugong labi sa ibabaw ng dambana sa palibot. At kukuha ka ng dugo na nasa ibabaw ng dambana, at ng langis na pangpahid, at iwiwaysak mo kay Aaron, at sa kanyang mga suot, at sa kanyang mga anak na kasama niya, at ikapapaging banal niya at ng kanyang mga suot, at ng kanyang mga anak, at ng mga suot ng kanyang mga anak na kasama niya. Kukunin mo rin naman sa lalaking tupa ang taba, at ang matabang buntot, at ang tabang nakababalot sa mga bituka, at ang mga lamak ng atay, at ang 2 bato, at ang taba na nasa ibabaw ng mga yaon, at ang kanang hita, sapagkat isang lalaking tupa na itinalaga. At isang malaking tinapay, at isang munting tinapay na nilangisan, at isang manipis na tinapay sa bakol ng tinapay na walang lebadura na nasa harap ng Panginoon. At iyong ilalagay ang kabuuan sa mga kamay ni Aaron, at sa mga kamay ng kanyang mga anak, at iyong mga luluglugan na pinakahandog na niluglag sa harap ng Panginoon. At iyong kukunin sa kanilang mga kamay,
At iyong susunugan sa dambana sa ibabaw ng handog na susunugan, na pinakamasarap na amoy sa harap ng Panginoon, handog nga sa Panginoon na pinaraan sa apoy. At kukunin mo ang dibdib ng tupa na itinalaga ni Aaron, at laglugan mo na pinakahandog na niluglag sa harap ng Panginoon, at magiging iyong bahagi. At iyong ihihiwalay ang dibdib ng handog na niluglag, at ang hita ng handog na itinaas, ang niluglag at ang itinaas, ng lalaking tupa na itinalaga na kay Aaron at sa kanyang mga anak. At magiging kay Aaron at sa kanyang mga anak, na pinakabahagi magpakailanman, na mula sa mga anak ni Israel, sapagkat isang handog na itinaas, at magiging isang handog na itinaas sa ganang mga anak ni Israel, na kinuha sa kanilang mga hain tungkol sa kapayapaan, na dili iba't kanilang handog ng itinaas sa Panginoon. At ang mga banal na kasuotan ni Aaron ay magiging sa kanyang mga anak, pagkamatay niya, upang pauiran ng langis sa mga yaon, at upang italaga sa mga yaon. 7 araw na isusuot ng anak na magiging saserdote na kahalili niya, pagka siya'y pumapasok sa tabernikulo ng kapisanan upang mga siwa sa dakong banal. At kukunin mo ang lalaking tupa na itinalaga at lulutuin mo ang kanyang laman sa dakong banal. At kakanin ni Aaron at ng kanyang mga anak ang laman ng tupa, at ang tinapay na nasa bakol sa pintuan ng tabernikulo ng kapisanan. At kanilang kakanin ang mga bagay na yaon, na ipinangtubos ng sala, upang italaga at pakabanalan sila, datapwat hindi kakain ni yaon ang sinumang taga-ibang lupa, sapagkat mga bagay na banal. At kung may lamabis sa laman na itinalaga, o sa tinapay, hanggang sa kinaumagahan, ay iyong ang susunugan sa apoy ang labis, hindi kakanin, sapagkat yao'y banal. At ganito mo gagawin kay Aaron, at sa kanyang mga anak, ayon sa lahat na aking iniutos sa iyo, 7 araw na iyong itatalaga sila. At araw-araw ay maghahandog ka ng toro na pinakahandog, dahil sa kasalanan na pinakapangtubos, at iyong lilinisin ang dambana pagka iyong ipinanggagawa ng katubusan yaon, at iyong papahiran ng langis upang pakabanalan. 7 araw na iyong ubusin sa sala ang dambana, at iyong pakakabanalan, at ang dambana ay magiging kabanal-banalan, anumang masagi sa dambana ay magiging banal. Ito nga ang iyong ihahandog sa ibabaw ng dambana, 2 kordero ng unang taon araw-araw na palagi. Ang isang kordero ay iyong ihahandog sa umaga, at ang isang kordero ay iyong ihahandog sa hapon. At kasama ng isang kordero na iyong ihahandog ang 10 bahagi ng isang efa ng mainam na harina na may halong 4 na bahagi ng isang hin ng langis na hinalo, at ang 4 na bahagi ng isang hin na alak, ay pinakahandog na inumin. At ang isang kordero ay iyong ihahandog sa hapon, at iyong gagawin ayon sa handog na harina sa umaga, at ayon sa inuming handog ni yaon, na pinakamasarap na amoy, na handog nga sa Panginoon na pinaraan sa apoy. Magiging isang palaging handog na susunugan sa buong panahon ng inyong lahi sa pintuan ng tabernikulo ng kapisanan, sa harap ng Panginoon, na aking pakikipagkitaan sa inyo, upang makipag-usap ako roon sa iyo. At do'y makikipagtagpo ako sa mga anak ni Israel, at ang tolda ay pakakabanalan sa pamamagitan ng aking kaluwalhatian. At aking pakakabanalan ang tabernikulo ng kapisanan, at ang dambana, si Aaron man at ang kanyang mga anak ay aking papagbabanalan upang mga siwa sa akin sa katungkulang saserdote. At ako'y tatahan sa gitna ng mga anak ni Israel, at ako'y magiging kanilang Diyos. At kanilang makikilala, na ako ang Panginoon nilang Diyos, na kumuha sa kanila sa lupain ng Ehipto, upang ako'y tumahan sa gitna nila, ako ang Panginoon nilang Diyos.